Napakawalang iyan ng tao na yun. Mr. Chair, bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Offended na. Nakaka-offend talaga naman. At si Vice Ganday, alam niya naman kung paano siya nagsimula at anong itsura niya din noong hindi pa siya kilala sa larangan ng showbiz. Ay hindi, kahit naman ngayon. Itsura niya, at saka itsura ni Senador Dante Marcoleta, kung papipiliin ako kasi senador ako. Oo naman, siyempre. Si senador, lalaki. Lalaki, oo. Siya lalaki. Bayot, bakla. Bayot siya, diba? Napakawalang iyan ng tao na yun. Mr. Chair, bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang iyan ng tao na yun. Mr. Chair, bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Isang mapagpalang araw po sa ating mga minamahal naming ka-business. Kagwang Official. Sorry. Kagwang Stone Official po. At tatawagin po natin ang ating minamahal na ka-business. Nangyari sa ito. Ito yung vlog mo. Opo, yun nga po. Minamahal namin ka-business. Nakikita ba ako? Hindi makakakita sa print. Sige, ayun yun natin. Ayun sila po na ang aming... Ako siguro ito. Hindi, sige, okay lang ako na mag-adjust dito. Pukaw na dish. Ang kakaiba itong atake mo ito ha. Ayaw mo patalo ha. Siyempre mag-upgrade tayo. Yung friendly match natin. Papadins natin kailangan. I-level up natin yung ating content. Kasama ko rito. Kasama natin ang tag-iisang ka-business. Ayun mga ka-business, sinilip ko lang yung framing. Yes. Sinama po ko siyempre full support team ko yan Yes po. Support po, Team KB. Yes, Team KB. At yun, siyempre supportahan nyo rin yung Team Papa Dins. Team Papi. Team Papi. So yun nga Kuya ka-business, meron lang kasi akong gustong talakayin ba? Talakayin. About sa nag-trending or Teka muna, sandali. Viral. Oo, so nagkakaroon ako ng ideya. Oo. So, ibig sabihin, ang magiging kaya patungkol ito sa mga nagiging trending. Trending, yes. At anong gagawin natin, Lubot? Trending. So, bibigyan natin ito ng ating parang i-reaction natin siya at bibigay natin ng ating salooban. Ay, saloobin. Salooban. Mali po kasi. Mali ako napasok ang salooban. Saloobin po yun. Kalma. Saloobin po yun. Natin. Tubig, mo? Okay lang po. Saloobin po yan mga nating ka-business. Kasi itong video na to, talaga namang nadismaya ako syempre dahil sa ganong ginawang biro ang isang panlabas na kanyang ng isang kagalang-galang na senador dito sa Pilipinas. Teka muna, parang familiar ako dyan Opo. Ito ba yung naging biro ni Vice Ganda kay Senador Rodante Marcoleta, no? Yes po, updated ka din nanonood. Trending Opo, trending. Yun nga po, minamahal namin ka-business. Ginawang biro nga ni Vice Ganda yung... Teka muna, ano ba yung biro? Paano ba nagbiro? Parang sinabi niya tignan mo ang muka ni Marcoleta. Matatawa ka ba? Ito ang kanyang binitawang salita sa ating kagalang-galang na Senador Rodante Marcoleta. Tingnan mo ang mukha ni Marcoleta. Matatawa ka ba? Yes, opo. So, yun ay biro para sa kanya. Biro para sa kanya. Okay. Okay. So, sinong unang magsasalit? Ikaw muna, bago ako. Sa akin po. Parang gusto ko na rin mga ka-business magbigay ng Sa akin po kasi talaga. Opinion ba? Opinion? Siyempre, kilala naman po natin ang isang Vice Ganda na showbiz personality at mataas ang antas bilang isang individual dito sa Pilipinas dahil isa siyang celebrity. Yes. Celebrity. Naman. So, yun mga ka-business. Maraming tagahanga yan. Oo, tsaka maraming
sumusuporta sa kanya dahil isa siyang Mahusay na komedyante, host, no? Yes, opo. Mhm. Okay. So, nadismaya lang ako sa kanyang ginawang pagbibiro sa ating kagalang-galang na Senator dahil kumbaga parang hindi niya inisip yung kanyang binitawang salita na gawing biro yung panlabas na kaanyuan ng isang individual, lalo na at isang senador dito sa ating bayan, dito sa Pilipinas. Okay, so hindi mo nagustuhan yun? Hindi ko, opo. So, yun, bilang isang tinitingala at iniidolo ng nakakararami. Idol mo ba si Vice Ganda? Dati, pero ngayon parang hindi na. Bakit lalaki ka na ngayon? Siyempre. Yun nga po mga ka-business, di ba? Bilang isang tinitingala at iniidolo, hindi, kung tutusin, iniidolo yan ng maraming kabataan dito sa Pilipinas. Parang mali naman ang iyong ginawang pagbibiro sa ating gagalang-galang na senador na sasabihin mong tignan mo ang muka ni Marcoleta, matatawa ka ba? Di ba po, mga minamahal namin na business? Kasi kung tutusin, wala namang, di ba, wala namang dapat tawanan o gawing biro yung panlabas na kanya ng ating senador dahil, di ba? Well, para sa akin, ganito naman ang aking, sa sarili ko lang Opo. Opinion ko lang. Si Vice Ganda ay kilala talaga na isang mahuhusay na komedyante. Yes. No? Yung mga punchline niya ay patok sa masa yan. Opo. At wala kasi sa pagkakataon ito, ako agree ako sa iyo, Lakay Istong, na bagaman biro, pero hindi yata akma sa taong biniro niya, gano'n, no? Totoo. Hindi naging akma. Yes. At isa pa, bukod doon, ito ay hindi nagustuhan ni Senador Marcoleta. Opo. Mga kabisnes naming minamahal at nagpahayag nga siya doon sa, kung di ako nagkakamali, yung isang meeting, no? Di ko lang matyak kung ano yung pinag-usapan nila, basta patungkol yun sa mga sugal, online sugal, na naipahayag niya ron na salbahe ang taong yun. Yes, opo. Okay, siguro panoorin po natin. Tingnan natin. Mr. Chair, bigla ba niya naman Ito. napakawalang iyan ng tao na yun. Mr. Chair, bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Yun. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming? So yun, yun lang kasi maiksi lang yung ipahayag niya. Yung iba rito ay ano na, tawag na ito, iba na yung tinatalakay. Iba na po yung tinatalakay. So yun na ramdam mo. At kitang-kita mo sa reaksyon ni Senador Marcoleta na hindi niya nagustuhan. Yes po. Yung ginawang biro ni Vice Ganda sa kanya. Ngayon sa akin ganito, doon sa sinabi ni Vice Ganda na tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta, tingnan kung matatawa ba kayo. Yes. Anong ibig sabihin nun? Kasi kung gagamitan mo ng sentido común, ay lumalabas na katawa-tawa yung mukha ni Senador Marcoleta. Yes. O hindi ka aya-aya. Aya, opo. Di ba? O hindi naman kaya. Ito, sarili ko lang mga kabisnes namin minamahal, ay para bagang gusto niyang sabihin na mas kaaya-aya yung itsura niya kaysa yung mukha niya kay Senador Senador Marcoleta. Yes. Yun ang mga kumbaga pumasok sa aking isip. Yes po. Batay doon sa kanyang sinabi Opo. na yun ang aking naging pakahulugan. Opo, totoo po. No? At oo nga, no?
bakit kaya Vice Ganda mo, Vice Ganda, bakit kaya nasabi mo yun? At bakit mo kaya yung nabirong ganon? Yes. Oo nga no. Kung sa pakiwari mo, Vice Ganda, na hindi kaaya-aya, kung pakiwari, kung sakali, no? Yes. Na para sa iyo ay hindi kaaya-aya ang itsura ng isang kagalang-galang na senador na si Rodante Marcoleta, ay ibig sabihin mas nakakahigit yung itsura mo. Tika muna. Naalala mo ba yung itsura mo noon na Vice Ganda nung ikay nagsisimula pa lang? Yes, Sa palagay ko yun ang nakakatawa. Yes, Di ba? Kumbaga, Kaya man, bansag sa kanya noon, kung di ako nagkakamali, kabayo. kabayo, yes, naman. No? Yun na, paumanhin na sa mga tagahanga ni Vice Ganda. At tagahanga rin kasi kami Opo. ni Senador Rodante Marcoleta. Yes. No? So, ayun nga medyo kami bilang tagahanga ay merong naramdaman. Opo. No? Siguro yung biro ko rin kay Vice Ganda ngayon na mapapanood dito ng mga kababayan natin, tagahanga niya naman, ay hindi natin alam kung katulad natin. Yes po. Baka naman masyado tayo sensitibo. At baka naman nangingialam lang tayo ng buhay ng may buhay. Sa ganang akin po, ito'y aking obserbasyon lang. Nagkataon kasi na ikaw ay content creator. Yes po. Siyempre, kailangan mong kumita Opo naman siya. sa pamamagitan ng paggawa ng content. Yes. At isa pa, ay hindi naman masama itong content mo. Yes po. Opo. At maganda pa nga ito dahil sa, siyempre, may ilalabas mo yung iyong sariling opinion. Opo yan. At parehas kasi kami nila kay Stone na tagahanga ni Rodante, Senador Rodante Marcoleta. Mga kabisnes. Kaya nakapag-react din, pati tuloy ako, dinamay mo ko. Kaya yun nga po. Siyempre, tsaka talagang hindi naman marapat kasi na gawing isang biro ang ito, ganang akin lang gawing isang biro ang itsura ng isang tao. Diba? Kasi Offended na. nakaka-offend talaga naman. At si Vice Ganda, alam niya naman kung paano siya nagsimula at anong itsura niya din noong hindi pa siya kilala sa larangan ng showbiz. Ay hindi, kahit naman ngayon. Itsura niya at saka itsura ni Senador Dante Marcoleta, kung papipiliin ako kasi senador ako. Oo naman, siyempre. Si senador, lalaki. Lalaki. Siya bayot, bakla. Bayot diba? siya. Hindi tayo against sa mga kababayan natin na sa LGBT. Yes, yung mga yan ay mga iginagalang din natin. Yes, okay. Pero totoo naman na si Vice Ganda ay bakla Yes, totoo yan. Di ba? At totoo rin naman na si Senador Rodante Marcoleta ay lalaki. At isang kagalang-galang at matapang na senador. May paninindigan. Yes. At makikita mo sa kanyang ginagawang pagtatrabaho ngayon sa Senado bilang isang halal na senador ng taong bayan ay talagang andun yung kanyang dedikasyon. Yes. Walang anumang pag-aalinlangan. Opo, totoo yan. Dahil sa alam niya kasi bilang isang abogado na rin ay alam niya na yung kanyang sinasabi ay hindi isang uri ng pangangatwiran, Yes, okay. kundi isang totoong katwiran. Yes. Magkaiba kasi yan mga kabisnes namin minamahal. So, hindi ko naman sinasabi na yung ibang mga senador ay nangangatwiran na lang. Yes, opo. No? Wala, hindi po ganun. Ang sabi ko rito,
si Senador Marcoleta ay ang kanyang sinasabi ay katwiran. Yun lang. At saka, Okay. ang nakikita ko kay Senador Marcoleta, isa siya sa mga may kredibilidad. Kredibilidad. Yes. Pagdating sa mga usapin na tinatalakay sa Senado ngayon itong Mainit ang Senado yes, ngayon. opo. Nag-init dahil kay bagong-bagong pasok o bagong-bagong halal na yes, senador ng bansang Pilipinas. Yes po. Republika ng Republikang Pilipinas. Tama ba yun? Opo. Republic of the Philippines. Philippines. Wow, Yes, no? newly elect Yun. Senator of the Republic of the Philippines. Mhm. Saka bawat binibitawang salita talaga at Parang yung sabi niya, ay hindi ako matitinik kasi sa kalsada ako tatakbo at saka nakasapatos ako. yes. May nagsabi kasi na pag daw tumakbong matulin, pag natinik ay malalim. Yes po, tama. Simple lang yung sagot niya eh. Hindi po ako matitinik. Tama nga naman. Kasi sa kalsada po ako tumatakbo. Yes. Siguro nagja-jogging pa minsan at nakasapatos ako. Opo. Ayun, tama yun. Oo. Para maingatan natin yung kumbaga protection sa paa. Yes po. Baka hindi alam nung nagsabi sa kanya ng gano'n na pwede palang magsuot ng sapatos para hindi matinik. Yes, opo, totoo. Tama. Tama nga naman, tama nga naman. Para may iwasan yung pagkatinik. Yes po. So yun nga no, mga ka-business, kayo po, anong pananaw nyo sa issue about kay Vice Ganda at kay Senator Marcoleta? Pwede nyo i-comment ang inyong saloobin at Nagtataka siya yun, ituloy mo lang kayo ang birang buhay. para di ba malaman din namin ang inyong saloobin. So yun, kuya business. Pero pa ang isang iwanan na po natin yan. Meron pa? Opo. Iwanan na po natin yan yung kay Vice Ganda at saka kay Senador Marcoleta. Ako'y, ang ganang akin lang naman, naglabas lang ako ng aking opinion tungkol sa pagbibiro. Diba? Kasi nga, hindi naman bawat oras kailangan daanin mo sa biro. Teka muna, baka close sila. Si Close? Vice Ganda at saka si Senador Marcoleta kaya nabiro niya ng gano'n. Close nga ba Baka kayo? close sila. Close nga ba kayo, Vice? Baka gano'n sila Close. Hindi natin alam. Oo nga, ikaw. Pero batay doon sa naging pahayag ni Senador mukhang hindi. parang gustong manuntok ng... Hindi, ibig sabihin ba, ay mahalata mo na hindi close. Oo naman. Na hindi sila personal na magkakilala o may ugnayan sa isa't isa o magkaibigan man lang o hindi kaya ay nagkaroon ng pagkakilala ng personal, no? So, ikaw ba nakakalimot ka na, akala mo Palagay Diba? ko kung bakit na Vice, palagay ko kung bakit mo napansin si Senador Marcoleta nagbupuwang man. Meaning, Kasi iba yung figura ng mukha ni Senador, Oo. bagaman na pasintabi medyo nasa ganoong edad na, opo. pero mababakas mo, gandang lalaki, no? Yes, oo naman. Oo. Siguro, kanyang Yes. Bayat. Hindi lang sa ganda Tumibok lalaki. yung kanyang bayat. Tsaka hindi lang po sa ganda lalaki, ang Senator Marcoleta napakatalinong Teka abogado. muna, may bayat pa ba si Vice Ganda? Nung huling pagkikita namin, parang isa na lang. Teka muna, may kaugnayan ka kay Vice Ganda? Hindi, joke lang po. Yun ang joke, di ba? Yun ang biro. Gano'n. Ikaw ba sana nakakalimot ka na? Oo, nung hindi ka pa sigat, di ba? Nakalimutan mo na ba? Nagkita tayo sa looban. Sa looban. Naalala ko, ikaw noon, madalas ka sa Quezon Ave, di ba? Opo. Si Vice Ganda nag-perform sa mga Sa grounds. Sa, Ganyan. sa punchline. Punchline, lapline. Ako yung noon. Ala, baka nailabas ka ng Yung kinalabit mo. Agoy, magkano? Wala, binayad? wala pang, hindi pa usong 150 noon eh. 50 pa lang. Hindi nga. Hindi, joke lang po yun. Yun mga joke lang po yun na mga kabis namin minamahal. Bibiro lang tayo. Kala ko may nakaraan kayo ni Vice Ganda Yun nga po, nagbibiro lang tayo. Ganun biro ang huwag tayong
titing sa magbibigay. Sa bagay, hindi naman kayo nagkakalayo ni ano, Ni- yung kanyang sweetheart. Ay, hindi ba? Oo. Hindi, lamang lang ako ng isang paligo doon. Lamang ka pa. Oo naman, siyempre. Pambihira, ano. Oo, ganun yung... Si Ayon, Sa Ayon. sa kutis pa lang. Oo, kutis. Kutis Putaragis. Putaragis. Sa mukha pa lang, di ba? Oo. Injured. Endangered species. Endangered species. Ayun. So, di ba, no? Ginawa niya katatawanan yung physical na kaanyuan sa sarili niya. Yes. So, ayun, natawa ako. Yes. Pwede rin palang gawin ni Vice Ganda yun. Pwede, oo. Di ba? Gamitin niya, no? Tingnan niyo ang mukha ni Vice Ganda. Tingnan niyo kung matatawa ba kayo. Yes, oo, di ba? Ganun dapat, di ba? Pwede, kasi wala kang masasagasaan. Wala kang masasaling. Kasi itsura mo yun, sarili mo yun eh. Tama po. Ayan na, Vice Ganda. Vice Ganda. Wag naman. At bibihira at iilan na lang ang ating mga senador na talaga namang Yes. buong puso at buong pagkatao ay inilalapat Yes. sa tungkulin bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas. Yes. Nagtatrabaho po yan ng para sa mamamayang Pilipino. Sa kapakanan. Kapakanan. Wag namang Ng marami. wag namang ganun, di ba? Respeto ba? Respeto lang, respeto. So yun nga, tapos na tayo dyan, kuya, sa kay Vice Ganda at Marcoleta. May isa pa akong gustong talakayin. Ano yun? Ito yung patungkol naman sa pinag-uusapan dito sa Senado, patungkol sa ating... Parang mahilig ka ngayon sa Senado. Opo. Kasi yun yung, yun yung trending ba, yun yung viral na mga usapin, mainit na usapin sa Senado. Ito yung patungkol sa ating juvenile justice law. Okay. Kasi laki, parang iba na level mo. Siyempre, kailangan natin mag-upgrade dati. Ganyan, di ba? Yung level. Ganun. Gano'n? Ganyan. Yan, kailangan natin Ayun mga ka-business namin minamahal para po sa kabatiran ng nating lahat. Yes. Itong si Lakay po ay bagaman hindi siya nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan, Opo. no? Ay ako po ay isang saksing buhay kung gaano siya katalas pagdating sa tinatawag na mga general information, Yes. general knowledge, yung mga current events, no? Mga ka-business namin minamahal. Kasi mahilig ito magbasa ng dyaryo noon pa. Paano po anong kabataan ko? Nadadatnan ko yan, nakita ng dyaryo. Kahit English binabasa niya, kahit hindi siya marunong. Simula po kasi yan, siyempre yung lolo ko, nagja-diary yan. Wala ka sa lolo ko. Pag tapos ng basahin, gawin mo yung diaryo. Patago ako sa tapos basa-basa. Babasa mo ito ng Serix. Tik-tik ko. Kumpira. So yun mga ka-business, sige po, at lilipat na rin po tayo ng Yes. topic. Mga ka-business, ito po ay pagsuporta ko kay Lakay Isto. Salamat po. Oh. Yun nga po mga business na yung minamahal. Isa din to sa magandang pag-usapan kasi lalong-lalo na sa mga minamahal nating ka-business na nasa malayo, mga OFW, na may mga anak. At siyempre, yung dito din sa Pilipinas, ito kasi patungkol sa sa juvenile system law natin na gusto nilang ibaba. Ano ibig sabihin ibaba? Kumbaga parang amyendahan o baguhin na ibaba sa 13 years old yung isang criminal liability ng isang minor, opo. Okay. So, kasi meron na nga pong batas na ginawa ang ating Senator Kiko Pangilinan about alam mo, Lakay, ikaw lang ha. Alam din ni Kuya. Akala mo, hindi ako nakakasabay sa mga... Ganun ha? Ikaw Kuya, ano yung iyong pananaw about sa usaping patungkol sa batas na juvenile system law natin? Well, para sa akin, tawag na ito, napapanahon na rin po siguro
na dapat yan ay mapag-aralan pang mabuti para mas lalong magkaroon ng kabuluhan. Ibig sabihin ay maging mas lalong epektibo. Opo. No? Hindi lamang doon sa kapakanan ng mga biktima, kundi gayon din naman doon sa mga naliligaw na landas ng mga kabataan. Yes po. At yung iba ay nagagamit ng mga sindikato, no, sa kanilang gawain na illegal at masama. Yes. Ay parehas na dapat ay mabigyan niya ng equal na pagpapahalaga. Yes po. Ibig sabihin, halimbawa, merong isang pamilya na nawala ng mahal sa buhay dahil sa pinaslang sa iba't ibang kadahilanan ng isang minor, isang 12, 13 anyos. At yan ay totoong nangyayari. Ito hindi kwentong barbero. Yes po. Sa kasaysayan ay may mga ganyang pangyayari, no? Na sa kasalukuyan, dahil nga ang batas natin patungkol sa yung binanggit mo kanina, Opo. ano yun? Juvenile Justice Law. Yan, ay yung bata na kriminal ay hindi talaga nakakatanggap ng kaukulang akmang parusa batay doon sa bigat na kasalanan ng kanyang ginawa. Yes po. Di ho ba? Dahil protektado siya ng batas na yon. At sa ganyang sitwasyon, kaawa-awa naman yung pamilya Yes po. na ginawa ng hindi mabuti o karumal-dumal na krimen. Yung iba kasi yan na nangre-rape sa ganong edad pa lang at ang nire-rape nila ay kasing idaran din nila, hindi kaya mas bata pa. Kasi nagkakaroon ng grupo-grupo yung mga yan, barkadahan. At ang siste ay kukunin, magiging under sila sa tinatawag na sa women desk. Yes. No? Kasi minor. Yes po. At wala ka nang ibang pwedeng gawin doon. Kasi nga minor at yun ang nakasaad dun sa batas na yun. Na para sa akin po ay ganito. Yung sinasabi ni Senador Kiko Pangilinan na nagiging doble yung pagiging biktima ng isang minor kapag una sila ay nagamit ng mga sindikato. So, sabihin na natin naligaw na landas. Opo. No? Nabarkada sa mga masasama ang gawain. Biktima. Gumagamit halimbawa ng mga illegal na yung pinagbabawal na gamot. Yes. Ay kalimitan ganun, di ba? May influensyang ganun. Kaya, naisasagawa yung mga karumal-dumal Yes po. na krimen. Ano po, mga kabisnes, dahil sa influensya ng droga. No? O yung pinagbabawal na gamot. Ngayon, biktima na sila. Pakiwari ni Senadora Pangilinan, biktima na yung minor na yun. Kasi nagamit niya ng mga sindikato para sa kanilang mali at masamang gawain. Yes po. Totoo, na biktima yung batang yun. Ngayon, sabi niya, kapag halimbawa ipatupad yung sinasabi nga pag-amyenda ng batas na sinasabi mo, hindi ko mabigkas kasi English eh.
Yes. Juvenile System law. System Law na ang may akda ay si Senador Kiko Pangilinan. Opo. Ano po? Ngayon, pagka halimbawa ay hindi na nagkaroon ng visa yun dahil nagkaroon ng bagong batas patungkol sa bagay na yan, na amyendahan nga, ibig sabihin ay parurusahan na yung minor na nakagawa ng krimen. Yes po. No? At kung di ako nagkakamali, ay kung ano yung kaukulang parusa sa adult, ay ganun din ang magiging parusa sa minor. Opo. Ewan ko lang po hindi ako sigurado. Pero siguro magkakaroon pa ng pag-aaral ang mga magigiting natin mga senador sa bagay na yan, no? Ngayon, kung halimbawa ganun, sabi ni Senador Kiko Pangilinan, dinadoble na yung pagiging biktima ng bata. Kasi, siyempre, kung ang parusa ay ikukulong, minor, ikinulong, tapos ang parusa ay habang buhay na pagkabilanggo, hindi na nagkaroon ng pagkakataon yung bata na magbagong buhay. Yes. Di ba? Pero meron pang isang kuya, yung halimbawa hindi naman nagamit ng sindikato ang isang minor de edad at nakagawa ng karumal-dumal na krimen tulad ng panghalay at pagpatay. So, Hindi doble. hindi doble. Yung pagiging biktima. Opo, pagiging biktima. At saka sa edad mong 12-13, hindi mo, para sa akin lang hindi mo na, masasabing hindi mo na alam yung ginagawa mo eh. Hindi. Yung edad na 12 pataas, ayan ay sapat na gulang ng isang kabataan para pwede mong bigyan ng bilin o instruction. Ibig sabihin, yan ay may kakayahan ng umunawa Yes. ng mga bilin. At ika nga ay marunong lang umintindihan. Kumbaga alam niya na yan. Hindi man lahat pero alam na niya yung sinasabing pamumuhay. No? At lalo na yung patungkol dun sa illegal at sa legal at saka yung tinatawag na masama at mabuti. Alam na ng bata yan. Di ba? At higit sa lahat, siyempre, malaki ang kinalaman ng magulang pagdating sa ganyan. Di ba? So ngayon, ang masasabi ko naman dyan ay ganito. Doon kay Senador Kiko Pangilinan. Ano bagang sinasabi mong nagdoble, no, na pagiging biktima ng bata? Ginawa niya yun eh. Imposibleng hindi niya alam na mali at masama yun. Yes. Tama. Ngayon, yung patungkol doon sa ibibigay ng pagkakataon ng pagbabagong buhay, palagay ko, pwede niyong pag-usapan yan dyan. Siguro, sa akin, sa ganang akin ay obserbasyon habang siya nakakulong. Kung ano ba ang kanyang pag-uugali doon, behavior, no? Di ba? Kung itong batang ito ay labis bang o ika nga na meron nakitaan ba ng pagsisisi doon sa kanyang ginawang krimen? Yes. Siyempre natural ay mapapababa yung kanyang sistensya. Ano po? Katulad din naman ng mga adult na nakukulong dahil sa may ginawang paglabag. Okay? Para sa akin, kailangan talaga na maparusahan kahit minor pa yan, minor de edad, lalo pangat ang kanyang nakumit na kasalanan ay karumal-dumal. Yes. Di ba? Siyempre, hindi naman yan na parurusahan ng higit sa naayon sa kanyang bigat na nagawang kasalanan. Kumbaga, andyan naman yung mga ano natin eh. Andyan naman yung, may mga abogado naman, magkakaroon pa naman ng investigasyon yan, due process ba? Yes. Magkakaroon pa naman ng due process yan. At yung
korte, yung judge, ang mayroong pananagutan dyan kung gaano kabigat ang magiging parusa na ipapataw doon sa nagawa niya kasalanan o krimen. Di ba? No? Yun. At ito pa, Ito pa. kailangan talaga yan. Bakit? Tingnan nyo nangyayari ngayon. Imulat ninyo ang inyong mga mata. Yung mga kababayan natin na nasa kahirapan, ay talagang karamihan sa kanila natutuksong gumawa ng masama. Dahil nga sa kahirapan. Pero ito yun eh. Ang masakit, yung iba na mga magulang ng batang ginagamit di umano ng sindikato o hindi kaya mayroong mga grupo na mayroong illegal na gawain sa kabila na sila ay minor pa, alam ng mga magulang yan. Yes. Imposible, tama ka bang magulang? Hindi mo matutunugan sa iyong anak kung ano ang kanyang nagiging sirkulasyon. Yes. Lalo pat ganyan ang edad, maliban na lang kung ikaw ay walang pakialam na klase ng magulang sa iyong anak, pabaya ka. No? Pero sa isang matino na magulang, alam na alam nila kung ano yung nangyayari sa kanilang mga anak, lalo pag ganyang edad. Yan yung tinatawag na adolescence. Yes. Di ba? Crucial yan, na kailangan talaga ng paggabay ng magulang yan. Yun. Ngayon, kung hindi ipatutupad yung parusa o na naaayon sa batas doon sa mga minor, kita nyo, ang dami. Dumarami sila ng dumarami. Bakit? Hindi ka naman makukulong dyan, At kakausapin ka, interviewin ka lang dyan, tapos ilagay ka rin sa tumakas ka na lang. Hindi ka na nabuli ng polis dyan kasi istorbo na rin kayo sa kanila Di ba? Paulit-ulit, pabalik-balik lang kayo dyan. At walang karapatan ng sino man na kayo ay saktanak. Huwag kang matakot. Kasi uusigin sila ng batas pagka sinaktan kanila. Ganon. Kaya, ang lakas ng loob. Pero kung meron talagang maipapakita na naparusahan, dahil gumawa ng ganoon na minor de edad, gumawa ng kasalanan, ng krimen, ay naparusahan ng batay sa kanyang bigat na nagawang kasalanan, magiging halimbawa yun. Para yung mga bata mismo mag-iingat. Yes. Matatakot na sumama sa sindikato, sumama sa mga grupo na may gawain illegal, at higit sa lahat ay gumawa ng krimen na karumal-dumal. Dahil tiyak parurusahan sila at ayun meron nang nakulong, halimbawa lang. Meron nang naparusahan. Pagka hindi yan nangyari, ay wala. Kawawa lalo yung ating mga kabataang nasa kahirapan ang sitwasyon ng pamilya nila. Siyempre, walang sapat na edukasyon. At wala ring nagmamalasakit, nagpapayo, gumagabay ng mga magulang dahil yung mga magulang din ay bukod sa mababa ang kanilang pagpapahalaga sa tinatawag na paghubog sa kanilang mga anak o disiplina sa kanilang mga anak, ay masakit talaga mga ka-business. Yung iba alam nila, alam ng mga magulang pero nagbubulag-bulagan dahil bakit? Umuwi kasi yung anak nila na baka meron ka diyang ito, bibigay ko lang sa iyo Di ba? Mulat kasi kami sa ganung uri ng lipunan. Yes. Kaya yung aming sinasabi rito ay hindi lang totoo. Totoong totoo. Realidad ng buhay. Yes, oo. Mga ka-business. At ikaw naman,
yun. So yun nga, thank you sa napakaganda at napaka-makabuluhan mo yung pagbibigay ng iyong saloobin sa bagay na yan, kuya. So, syempre, bago ko po tapusin itong vlog na to, ay magbibigay din ako syempre ng aking saloobin sa bagay na yan. Lalong-lalo na sa tulad kong magulang, tulad ni kuya. At syempre sa mga manonood ko, alam nyo, di ba, mga kabisnes namin manamahal, nagsisimula talaga ang paghubog ng isang tao sa loob ng bahay. Kaya sa ating mga magulang, maging mapagmatsyag tayo sa mga anak natin. Vigilant. Yes. Maging mapagmatsyag tayo sa mga anak natin, lalong-lalo na sa mga kanilang ginagawa, sa kanilang mga nakakasama. At napakahirap po na masuot ang ating mga minamahal na mga anak sa sitwasyong nangyayari tulad ng masangkot sa isang krimen. Kasi ngayon talaga merong nangyari dito sa Pilipinas na isang 13 years old na lalaki ay ginawa ng hindi maganda ang isang 8 years old na babae. Batang babae. Batang babae po. Talaga. Ano kayang mararamdaman mo kung halimbawa anak mo yun? Yes po. Kaya, sa mga magulang dyan, sana kumbaga magbukas sa kamalayan natin na talagang kailangan subaybayan natin ang ating mga anak. Ingatan natin ang ating mga anak. Opo. Siyempre, yung pagpapalaki na rin, hindi naman masamang maghigpit. Diba? Kung kinakailangan at para sa ikabubuti ng ating mga anak. Kaya mga ka-business, napakalaking nito. Napakalaking magiging epekto sa bawat isa sa atin yung napag-usapan at naging content na to. Magsisilbing paalala. Ayun, magsisilbing paalala mga ka-business natin. Kasi tiyak alam na rin naman ito ng ating karamihan sa mga viewers natin. Alam na rin nila itong ating mga pinagsasabi. Opo. Di ba? Yes po. At tayo naman ay hindi nagmamagaling. Yes po. Nagsisilbi lang itong paalala. No? Kasi napakahirap na ng sitwasyon ng ating mundo mga ka-business kaya so yun mga business, siguro hanggang dito na lang muna itong video at mahaba na rin. Abangan nyo pa at marami pa tayong pwedeng mapag-usapan at ma-open patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo dito sa Pilipinas. So yun, maraming salamat kuya sa iyong support. Anytime. Yes. Lakay. Basta ikaw. Abang-abang, makikita nyo to sa aking mga content hindi nyo normal na nakikita at tayo magle-level up syempre. Uy, exciting nyo kaya. So, ibig sabihin ay halimbawa yung nangyari sa Iraq. Yes, pwede. Ganun, ano? Opo, mga ganun. Na maaaring yung ibang mga kababayan natin, mga ka-business natin ay wala ng time para makapanood ng mga news sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo, no? Yes po. So, yayamang ang nagiging libangan nila ay yung vlog ng kabuuan ng ka-business family. Ay para ka palang tagapaghatid balita na rin. Yes, okay, kaya. Yes. Pero siyempre, kasamahan natin ang pagpapasaya. Hindi lang tayo pupokus siyempre sa mga seryosong usapan. Kailangan andun pa rin yung mga good vibes natin. Kalawan. Kaya bira lang kaya mo yan. Maraming salamat po at syempre huwag nating kakalimutan suportahan palagi at patuloy na suportahan ng ka-business official, Papa Dins TV, Miss KB Official at syempre mga kapatid kong kagwang at yun, tuloy-tuloy lang tayo at salamat kuya sa napakaganda mong naisip na ano tawag nito, yung team ka-business at team Papa Dins talaga napakalaki. Kagabi ko pa hinahanda yung sarili ko Challenging. Napaka-challenging at kailangan talagang i-push. Yes. Kaya salamat sa pagpupush, salamat sa paghatak pataas. At yun, abangan nyo pa po at marami pa siguradong magagandang topic tayong papag-uusapan. Kaya hanggang susunod po birabanat lang tayo mga ka-business. Boom! Thank you very much. Never say goodbye. Never say goodbye. Tomorrow is another day.